Natutuwa po ako na nakabahagi po sa atin yung atin pong mga kapatid na nakapunta po sa Cebu at sa Samar. Indeed, it's a great blessing yung ang church po hindi lang lumalago, but we're trying to help to advance the kingdom of God by not being so engrossed sa sarili lang natin. I'm so proud yung ating mga young adult and young people join force together para makatulong po dun sa ibang churches na nangangailangan po ng tulong sa Samar at sa Cebu. And I'm glad na ang dulo sa hindi lang po lumalaki as a church, but we are helping the body of Christ to advance God's kingdom. Kasi po, yun po yung tinuturo sa atin ng Panginoon. I still remember, nung tayo po ay maliit pa, nung around 2004 and 2003, 15 years na po akong pastor, ang church po natin ay about 200 to 250 people lang po. Of course, after 12 years, simula 2004, 2016 na po ngayon, from 200, nag-grow po yan, nag-increase po yan from 200 to 23,000 plus na tayo. Hanggang 27, ngayon pong oras na to. Yung paglago po niyan, I still remember, it come out from a prayer. 15 years na po ako nagpapastor, parang yung church hindi lumalago, parang malungkot po ako, hindi ako kontento. Because I personally believe na ang church dapat advancing, malaki, lumalakas, para nakakatulong at nagiging blessing sa ibang tao. But 2004, I was very sad. And merong question sa mind ko kung magtutuloy pa ako magpastor o magkukwit na ako. Because I'm tired, 15 years, parang walang nangyayari. Until God showed me something here sa John chapter 15, na sinabi sa akin ng Panginoon, kaya hindi ka lumalago kasi you don't declare war on fruitlessness. You don't declare war on low expectation. Ibig sabihin, wala akong expectation na lumaki, tapos yung fruitfulness parang acceptable. Kasi po, sa bansang Pilipinas, kung titingnan nyo po, kung pinag-usapan po natin productivity at fruitfulness, sa Pilipinas, parang ang mga tao po, parang pag mahirap ka, pinagmamalaki pa. Yung nadinig nyo ba yung salitang, ako mahirap ako, sanay ako sa hirap. Parang ang kahirapan ay sineselebrate. Hindi ko po ito maintindihan kasi parang, bakit ang Pilipino sineselebrate niya yung kanyang kahirapan? Parang, i-celebrate natin, sanay tayo sa hirap, parang ganun. Nakita ko kaya marami pong nakabaon sa unproductive life tsaka fruitlessness is because of that mentality. Tapos, yung iba naman, ang pananaw nila, masamang mag-isip ng big. Don't think big, don't dream big. Kasi pag nagsalita ka, pag bibintangan ka kagad mayabang, subukan niya, pumunta ka sa opisina mo bukas, Monday. Sabihin mo sa mga big, biruin mo lang yung mga ka-opisina mo. Alam mo mga kapatid, in a matter of 8 months, I will become the CEO of this company. Sabihin mo, yabang naman ito. Posible bang maging CEO ka? Yes. Posible ka bang maging manager? Yes. Pero pag nagsalita ka, it will appear that you are arrogant. Kaya sa Pilipinas, ang mga Pilipino, takot magsalita ng kanyang pag-asenso. Kasi nga, pag ikaw umaasenso, pag bibintangan kang arrogant, so ginawa ng mga Pilipino ngayon, wag na lang tayo magsalita. So we don't make war against status quo. Eh kasi sa totoo naman talaga, pag yung iba, pag umaangat ang buhay, yumayabang. Pero hindi lahat ng umaangat, yumayabang. Sa Dulos for Christ, ang dami ditong ang dami po ditong umangat ang buhay, gumanda. Pero they are still humble. Of course, meron pong iilan dyan na nung nagkaroon ng kotse lang wala pang bahay, kotse lang, nangungupahan lang. Tapos hulugan lang naman, pero yumabang. Oh, yun. So nakita ko, kaya siguro yung ibang mga tao natatakot ngayong mag-isip ng fruitfulness, natatakot mag-isip ng productive life. Because sa mga karanasan po natin, pag yumaman, yayabang. Pag mahirap, acceptable. So ngayon po, ang mga tao ngayon, they never think big, they never dream big.
Sabi ko, Lord, pag ganito, magkakaproblema. So 2004, yun po yung atmosphere ng life ko. Pag sinabi ko sa mga kapwa-pastor ko, nalalago ang church ko, 10,000, 20,000, hindi sila maniniwala sa akin kasi nga, bawal mag-isip, mag-dream ng malaki. Who can tell 2004, Bishop Uriel will have 20,000 congregation? Nobody believed that. 2004, nobody believed. Ba't ako naniwala ako? I believe ang church lalago. Naalala ko nang binigay sa akin ni Lord ang verse ng John chapter 15. Inisip ko kagad, unless I make war against, I make war against fruitlessness, mananatili akong fruitless. So starting that day, binago ko po isip ko. Kung wala mang nag-iisip ng big dream big sa life ko, ako na unang mag-iisip. So 2004, nangarap ako, sabi ko, ang Dulos for Christ, lalago. Isa lang ang gagawin ko, sabi ko. Mamumuhay ako ng fruitful, yung mga disciple ko magiging fruitful, yung mga disciple nila magiging fruitful. Pinauso ko yung salitang fruitfulness. Pinauso ko yung anointing ng fruitfulness, anointing ng multiplication. Maraming tagatulos na niwala sa patungkol sa fruitfulness. I still remember, pinipreach ko itong fruitfulness na to noong araw. So yung mga early disciples ng Dulos for Christ noong 2004, lahat po sila nangarap ng fruitfulness. Sabi ko sa kanila, awayin nyo yung fruitlessness, wag nyo i-accept yan. Kasi hindi yan acceptable. Well, buksan niyo po ang inyong Bible sa John chapter 15. Ipapakita ko po dito yung one step at a time, yung level by level, paano ka nagiging matinding fruitful na Christian. Okay? Lagay mo yung 5. Every Christian starts from no fruit. Siyempre, lahat tayo galing sa wala. So everyone starts from no fruit. Pag pinremote ka ni Lord, magiging fruitful ka. So yun, magiging fruitful ka, magiging with fruit. Tapos magkakaroon ka ng more fruit. Tapos magkakaroon ka ng much fruit. Yung pinakahuli, yung fruit that will last. Titigyan nyo yung 5 na yan. Ano yan Yan ay developmental kasi po yan. Lahat ng tao magsisimula sa no fruit. Pag in-upgrade yan o na-promote yan, pupunta kayo doon sa with fruit na. Pero hindi lang may bunga kasi ang puno naman pwede naman may bunga eh. Pero hindi madami. Ito, more fruit. Na-promote to, mas madaing fruit. Tapos, much fruit. Nag-iba lalo. And then, pinakahuli yung tinatawag po nating fruit that will last. 2004, ito po yung levels of fruitfulness na unawaan ko. Tinanong ko sarili ko, Lord, nasan ako dyan? Pwede nyo itanong ngayon, nasan ka dito? Ikaw ba yung Kristiyanong fruitful o no fruit? Doon muna sa 1 and 2. Now, I want you to listen very carefully. Gusto kong banggitin yung 2 salita para wag kayo malito. Productivity is different from fruitfulness. Ang productivity, it's about the you produce something out of your life. Halimbawa, pag ako nagtrabaho, maganda yung trabaho ko, maganda opisina ko, magpo-produce ako something ng life ko. Halimbawa, trabaho ko ng trabaho, dahil sa kakatrabaho ko, lumaki sweldo ko, nakabili na ako ng bagong refrigerator ko, bagong TV, bagong washing machine. Ibig nagpo-produce na ako. Tapos, nakabili na ako ng kotse, kahit hulugan, mahulugan ko yan. It means, nag-produce na yung sarili mo. Bumili ka ng bahay, magandang production yan. So, ang production is all about you are working something out of your life that produce things that you need. Okay? Nakabili ka ng bahay, ng kotse, ng appliances, nakapagpaaral ka ng anak, nababayaran mo yung bills. Your life is now productive. Yung hindi productive? Yung hindi productive, wala siyang ma-produce kahit ano. Hirap yung kanyang pamilya, walang sariling bahay, nag-jeep lang siya. Yung productivity niya, hindi pa makita sa ngayon. Maaring nagsisimula. Kaya yung mga tao, pag nagtatrabaho kayo, pero pangkain lang,
pambambahay ng kuryente, tubig, tawag doon, survival pa lang ang atmosphere mo, yung ka na sa no fruit ka pa. Wala pang no productivity pa. Okay? So yun ang productivity. Ang fruitfulness iba. Ang fruitfulness naman, parang puno. Ang puno, pag nagtanim ka ng punong mangga, lumalabas bungo. Ang bunga niya, mangga din. Kung ano ang puno, yon ang bunga. May nakita na ba kayong puno ng mangga lumabas sa refrigerator? Wala naman siguro, no? Ha? Mangga lumabas, washing machine, hindi ho. Pag mangga ang bunga. So, ang sinasabi ng Bible dito, hindi patungkol sa productivity. But I go for it. Dapat lang talaga tayo maging productive. Pero yung fruitfulness, tinatanong sa inyo dito ngayon, yung life mo ay nagpo-produce ng the same kind. Kung punong mangga, lumalabas mangga. Kung ikaw disciple, ang lalabas sa'yo ay disciple din. Kung ikaw ay follower ni Christ, out of your life, meron ding mga taong lalabas na nagiging followers ni Christ. Yun po ibig sabihin ng fruitfulness. Sa Bible, sa John chapter 15, gusto ng Panginoon na tayo ay maging katulad niya na nagpo-produce tayo ng mga true disciples, mga obedient people, loving people and loving God. Yun ang gusto ni Lord ma-produce out of our life. Meron akong anak, meron akong asawa. Naging bunga ng buhay ko yun eh. At least man lang sila, naging fruit ko sila. Nagmamahal din sa Diyos, nagseserve din kay Lord. Pastor ako, katulad din nyo. Sa kakaturo ko ng Biblia, you become fruitful. Nagmamahal din kayo kay Lord, nagseserve din kayo sa iyo. So, yan ang ating premise ngayon. Now, bago ako magtanong, sa productivity in terms of your production, siguro some of you may problema pa sa ngayon. Kinakailang iangat nyo. Ha? Iangat nyo yan. Sa fruitfulness, yung iba sa inyo may problema din. Dapat iangat nyo. Pero dapat makita mo, para ka sa kasumabay, nasaan ka ngayon base ito sa topic natin ngayon. Ikaw ba ay no fruit? Fruitful ka na ba? More fruit na ba lumalabas? Much fruit na ba? O meron ka naman tinatawag na fruit that will last? Basahin natin ang book of John chapter 15 so that I could prove my point. Okay? Sisimulan po natin at least na nasimulan ko na po ito. Una, I am the true vine and my Father is the gardener. Okay? He cuts off every branch in me that bears no fruit. Diyan nagsimula. No fruit. Come on, say the word. No fruit. Ano ang ginawa kapag ang buhay mo bears no fruit? Ano sabi diyan? Ano ginawa? He cut off. Yung word na cut off dyan, ibig sabihin yan, a life na walang fruit is unacceptable. Yan ang ibig sabihin yan. Hindi yan sinasabi dahil wala kang fruit, mamamatay ka na, ihiwalay ka na sa Diyos. It has nothing to do with that. It has to do na dapat maisip natin, pag walang fruit ang life natin, that is unacceptable to God. So si Lord, kinat niya, ibig sabihin, hindi to acceptable sa akin, hindi ko matatanggap na ang punong itong inaalagaan ko ay hindi nagbubunga. Ito yung tanong ko sa iyo. Bakit kay Lord unacceptable ang fruitful life? Unfruitful, yung no fruit. Bakit sa iyo acceptable? Di ba magandang tanong? Bakit wala kang fruit tapos acceptable sa iyo? That's why nagkaroon ako ng breakthrough because I make war against unfruitful life. Ayoko ng no fruit sa buhay ko. Nag-decide ako eh. No? Alam niyo po, isa rin po ako sa magbubuti ng araw. Pero ayoko maging unproductive. Pwede kayong umalis sa inyong kahirapan the day you reject, the day you make war on poverty. Ha? Sino sa inyo rito yung yung tawag na sapat-sapat lang, survival atmosphere, sweldo, sapat lang na pamasahe, pangkain. Pag ganyan na nararanasan mo, dapat simulan sa araw na ito, sabihin mo, this is unacceptable thing to me. Yun ang paggagawa ng war laban sa poverty. Kasi as long as you accept it, you will stay there. Tandaan niyo sinabi ko. Marami akong dito po sa Dulce, 27 years na akong pastor. Kahit pa paano po, iniisa-isa ko yung mga members dito. Kinakausap ko, kumusta ka na?
Nagtatrabaho ka na ba? Oo, kumusta ang sweldo mo? Pastor, bitin alam mo naman, ang baba po ng sweldo sa Pilipinas eh. O, dapat wag kang makontento. Dapat, kaya sabi ko, mag-masteral degree ka, mas malaki sweldo mo pag may masteral degree ka. Sige na, gawin mo. Sige, Pastor, mag-aaral po ako. Ngayon, nung nakapag-masteral, dito po, marami dito nakapag-masteral degree. Yung mga nakapag-masteral degree, natutuwa ako sa kanila pag nakikita ko sila. Ngayon, ang sabi ko sa kanila, kamusta na sweldo mo? Maganda naman po, Pastor. Magkano na sweldo mo? Pastor, nasa 160,000 na po ngayon. Yan ang sinasabi ko. Hindi kayo makakaalis maliban mag-isip kayo ng ayaw ko ng no fruit. Sabi ng Bible, balik mo yung verse, He cut off every branch in me that bears no fruit. Unacceptable yan eh. Kinakat. Imaginein mo yan. Isipin mo muna. Bakit mo natanggap na okay sa iyo ang fruitless? Bakit mo natanggap na unproductive ang life mo? Yung Diyos na nagmamahal sa iyo, hindi acceptable sa Kanya yan. So, ang problema sa atin, dapat gumawa tayo ng desisyon. Ang pagiging mahirap, unacceptable sa akin. Ayoko nang maging mahirap. Sino rito yung ayaw mo, unacceptable ang unproductive life? Taas yung kamay. Ayoko na nito. I will make war against it. I will declare that I will never live the same as I lived before. 2004, balikan ko po, nakita ko po yung mga kasabay ko mga pastor, hindi din lumalago. Sabi ko, Pambira, pag hindi kami lumalago, madadama yung asawa ko tsaka pamilya ko. Wala akong future dito pag hindi lumalago, church. So I make a decision, ayoko ng no fruit. Ayoko ng unproductive life. Alam niyo po, naibatakbo ng buhay ko. Kasi pag ikaw nag-war sa low expectation sa sarili mo, when you make war against poverty, iba igagalaw mo, maniwala ka. So yung from no fruit, unacceptable yun. Pumunta ngayon saan? Sabi dito, ito ang ganda, basahin ko verse 2. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. Ito, no fruit, walang bunga. Pag gusto mo ngayong maglago ka, sabi ng Bible, ipuprunes ka para magkaroon ng fruitfulness. Yung pruning process, symbolize po yan that God want to fix your life. God want to take away something that never adds to your fruitfulness. Nakita ko, kaya pala ako ganun, marami akong ginagawa na nakukuha yung aking oras at buhay para hindi ako maging productive. Ibig sabihin, meron ako nung araw na yung mga undisciplined behavior, mga habits, mga ways of doing things na hindi naman talaga nagli-lead para lumago ang church. So I make a decision na Lord, tanggalin mo sa akin yan, gupitin mo, alisin mo. Alam nyo, when I make a decision na mawala iyon, pinupurun pala ako ni Lord noon. No? Sino sa inyo nasubukan ng para maging productive ka, pinupruns ka ni Lord? Isa sa mga inalis sa akin ni Lord, yung wala akong concentration, wala akong focus sa ginagawa ko. Nung araw, wala akong focus kung saan ako pumupunta eh. Pero nung ako po ay pumasok na dito sa G12 Vision, nag-focus ako. Sabi ko sa mga pastor, ang taong walang focus, mag-hocus-pocus. Nakita ko, pag nangitlog ka, limliman mo para mapisa yung itlog. Ang itlog na hindi nililimliman, hindi napipisa, nabubugok. Magtataka ang maraming tao, Pastor, bakit bugok ang nangyari sa buhay ko? Bakit mabantot ang kinalabasan? Hindi mo inupuan eh. Nakakita na ba kayo ng estudyanteng nag-aaral na hindi inupuan? Imbis na upuan yung assignment, naglalakwat siya. Imbis na upuan yung mga lectures niya, nagdodota, nagsisiyosi. Ngayon, naging expert siya sa Dota, naging expert siya sa COC, na bulok yung subject niya. Bakit? Walang focus. Dito, dadating si Lord, ipoprunes.
People prunes. Yun, para maging productive. Pag fruitfulness, para maging productive ka, marami kang ayusin. Mag-aaral kang mabuti, iiwas ka sa barkada, hindi ka mo, kung estudyante ka, hindi ka muna magbo-boyfriend or hindi ka muna mag-girlfriend. Di ba? Hindi ka muna magdodot. Ang daming ginugupit. Sino sa inyo naranasan nyo nung maging Christian ka na, lalo na nung pumunta ka sa dulos, ang daming ginupit sa iyo ni Lord. Taas yung kamay. Sige, aminin. O yung iba dyan, nagtaas. Ang bilis ng taas, baka agad. Bakit? Ako sa totoo lang, daming inalis sa akin. Mapag inausap mo yung katabi mo, daming inalis dyan. Pero yung mga cut-cut na yon, wala nang Dota, wala nang ganito, wala nang ganyan. Ano pa natira sa akin? Focus na lang sa pag-aaral. Doon mo na ibubuhos na ngayon. Di ba? Sino ito nagpasalamat, nagpunta ka sa Diyos ngayon, ikaw ay ginupitan ka ng gibutan. Ngayon nakita mo, sabi mo, alam mo, nakagraduate na ako. Yung mga barkado ko hindi nakagraduate, puro kalokohan eh. I still remember ako pinag-aral ng architecture, na born again ako, nung magte-third year ako. Lahat ng tropa ko, siyempre, punk ako noon eh, no? Puro ako taugama, puro ako fraternity, puro ako activism eh. Yung mga tropa ko lahat, hindi nakagraduate. Ako nakalusot. Kasi nung magte-third year ako, na born again ako, naging Christian ako, and I discovered something. Nagseryoso na ako, hindi na ako naglalakwat siya. Grabe, hanggang sa makagraduate ako, ang saya ko. Yung mga kaibigan ko, hindi ko nakatapos. Hindi ko sila nakatapos. Hanggang ngayon, yung mga tropa ko na hindi nakatapos, hindi ho maganda naging bunga, naging fruit ng life nila. Doon lang sila sa level ng number 1, no fruit. Siyempre, pag no fruit ka, mag-aasawa ka, wala kang sweldo, ano? Survival ka lang, lagi kang nasa biyanan mo, yun lagi mangyayari sa'yo. Meron ba ditong may plano kang mag-asawa, wala kang trabaho kasi naglakwatsa ka eh. Kayo mga puro Dota, ngayon yan masaya, bukas iyak. Bakit? You don't war against the enemy of your productivity. If you don't wage war against the enemy of your fruitfulness, it will come against you and it will defeat you. And finally, you will discover you're on the losing end. Maniwala kayo sa akin. So, sabi ng Bible, para maging fruitful tayo, may gupitan. Bakit mahalaga ang gupitan? Parang buhay barbero. Meron tayong barbershop dito sa diyan sa United Nations. Paborito ko 'yon. Luma na siyang barbershop, pero wag mong ismulin yung barbershop na 'yon. Sa barbershop na 'yon, naindun po nagpapagupit ang ambassador ng Amerika. Yung embassy, United Nations, may barbershop doon. Lahat ng ambassador dito, diyan nagpapagupit. So kapag magpapagupit na yung barbershop, ang daming bantay. Ordinary lang yung barbershop, pero ambassador ng Amerika. Pangalawa, doon din nagpapagupit si Joseph Estrada, yung former president ng Pilipinas. Doon din nagpapagupit. May mga senador doon, mga congressman, doon sila nagpapagupit. Kaya doon na rin ako nagpagupit. Ang titindi ng mga tao doon. Alam mo naman ako, feeling level, di ba? So doon ako nagpagupit. So one day, nagpagupit ako doon. Sabi sa akin nung nagpapagupit, Sir, darating si Joseph, si Presidente. Dito ba nagpapagupit yan? Dito ho nagpapagupit yan. Dalawang upuan ng pagitan, umupo siya doon. Ito yung tanong. Sino mas mataas sa ranggo? Presidente o barbero? Sige, sagutin mo. Presidente. Malamang ang sagot mo. Tama ka. Pag presidente ka, ako pinakamataas na posisyon sa buong Pilipinas. Pero pag nagpunta ka sa barbero, barbero masusunod. Hindi ang presidente. So sabi ng barbero, upo kayo, sir. Sunod, umupo ang presidente. Di ba? Wala siya magawa. Sir, medyo atras ng konti. Atras siya. Sir, taas nga leeg nyo. Taas leeg. Sir, grabe lahat ang iutos ng barbero, sunod lang siya ng sunod. So, nung ginugupit siya, pinapanood ko, Sir, yuko ng konti. Okay. Sir, angat ulit ng konti. Sir, tagilid ng konti. Yung presidente, sunod ng sunod eh. Dahil sunod ng sunod, nagagawa ng barbero yung gusto niyang gawin. Alam niyo sa dulo, sabi ni Joseph ganito, alam mo, pag ikaw nagugupit sa akin, magwapo ako eh. Tutuloy yung mga chicks sa akin, napapalapit eh. Yun ang sabi ni Joseph, nadidinig ko siya.
Tapos yung mga bodyguard niya sabi, tinan niyo, gwapo na naman ako. Di ba, sabi ko, ganun pala, Lord. Sa discipleship, parang barbership. Kung gusto mong lumabas na gwapo ka, sumunod ka lang ng sumunod. Sino rito yung under barbership o under discipleship? Gugupitan ka dyan, maniwala ka. Magdidevotion araw-araw, tama na muna yung Facebook. Minus Facebook. Nakakapag-devotion ka na. May tip, bawas TV. Ha? Ano pa? Bawas tambay. Di ba? Ganyan Dahil ginugupit. Kasi yung discipler mo, binabarbero ka Ano kaya sabi mo? Walang pakialaman, gusto ko to Nakakita na ba kayo ng isang tao na walang gupit sa loob ng 5 taon? Anong itsura? Ang tawag sa kanya, ermitanyo. Di ba? Ang haba ng balbas, ang haba ng bigote, ang haba ng buhok, alaws goli, long hair siya, ang pangit. Di ba gusto mo maging boyfriend yon? Amen? Sabi ng babae, no way. Sino magkakagusto sa isang, di ba? Ang isang taong grasa. Ano sa English ang taong grasa? Baby oil. Di ba? Di ba? Yun ang mga taong grasa Yung mga baby oil. Nako, maniwala kayo, dirty, kadiri. Di ba? Kasi kulang sa gupit. Hindi nagiging mabunga ang buhay. So, ang Panginoon, gusto kanyang idaan sa pruning. Gusto kanyang idaan sa barbership. Yung barbership, yun ang tumutulong sa pag-aayos ng buhay natin para tayo maging mabunga. Sino gusto ng discipleship? Taas yung kamay. So sa araw na ito, kung wala nagdi-disciple sa'yo, malapit ka na mag-long hair. Pati yung balahibo sa ilong, hahaba yan. At ang sagwa ng itsura. Para sa akin, bawat Christian, para kayo lumago, you need to be disciple. If you want to be fruitful, you have to let God use someone for you so that He can trim you down. Yan. Napansin ko, kapag alaga ka ng barbero, sumusunod ka sa barbero, tuwing labas mo sa barbero, sabi ng mga tao, uy, bagong gupit ka, Guwapo, bagay sa'yo. Di ba? Tama. Alam niyo, masarap na compliments yung nagpagupit ka at sinabi, alam mo, bagay sa'yo gupit mo. Alam mo, pinakamasarap na feeling, yung sasabihan ka ng tao, uy, pagupit ka na, ang pangit mo na. Di ba? Sino po nakaranas niyan? Sometimes it comes from our parents or your close friend. Bro, pagupit ka na. Mukha ka ng aswang. Di ba? So, sino sa inyo nasabihan na, uy, pagupit ka na. Ano gusto mong madinig? Uy, pagupit ka na o, uy, ang ganda ng gupit. Ha? Di ba mas masarap pakinggan yung ang ganda ng gupit? You know why? Because that's the goal of God. Gusto kanyang i-prune, gupitan, tanggalin yung unnecessary para lalong lumabas yung magandang bunga. Naranasan ko yan when I go to Korea and I go to San Francisco. Sa Korea kasi meron doon tinatawag na vineyard, yung taniman ng ubas. Na-discover ko, pareho the same. Sabi sa akin ng gardener o yung husbandman sa mga tinatawag na ubasan, sabi sa akin, sabi ko, ba't halos walang dahon? Sir, ginugupit namin yan. Inuubos namin talaga yan. Kasi yung vitamina galing sa lupa, pag umangat na po yung vitamina, pag yung maraming dahon, yung vitamina pumupunta sa mga dahon, sa mga branches. So ang nangyayari po, imbis na magpunta, mag-focus yung lahat ng vitamina sa prutas, hindi lalaki, hindi tatamis. Pero alam niyo po, pag ginupitan po namin lahat yan, so walang pupuntahan ng vitamina, kundi doon lang. Doon sa grapes. Kaya yung grapes lumalaki at tumatamis. Doon ko lang naintindihan yung John 15. Kaya pala ginugupitan yung ubas. Para ma-focus yung energy, yung vitamins at minerals patungo doon sa bunga. The same tayo. Ginugupit tayo ni Lord, pinuprune tayo para ma-focus yung life natin maging mabunga. Now, hindi lang daw maging, di ba kanina, from no fruit, ngayon, with fruit. Pero hindi lang with fruit. Pag nagbubunga ka na, lago kang gugupitan ng Panginoon. Tama?
Ang goal nun, para pumunta ka na sa level ng more fruit. Ito napansin ko. Ang lahat ng gustong maging more productive, more fruitful, nag-a-add yan ng more discipline. Say that word, more discipline. Pangalawa, kailangan mo more focus. More discipline, more focus. Kasi pag wala kang discipline, wala kang focus, mananatili ka lang dun sa konting bunga. Nagbubunga ka pero konti. Pero pag nag-discipline ka pa more, nag-focus ka pa more, nako, from fruitful, magpupunta ka dun sa more fruit. Balikan natin yung verse. Ano sabi po dito sa verse 2 natin? He cuts off every branch that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. So, pag dinidiscipline ka ni Lord, pinapapokus ka ni Lord, binanggit ko ng isang araw, Pastor, ganito ba talaga sa dulos? Ang educational standard? Sabi ko, makakabuti sa iyo yan. Kasi po sa dulos, in-announce ko, pag nag-aral ka ng bachelor degree, gumraduate ka, hindi ka pa graduate. Sabi ko sa dulos, ang mga graduate, yung mga nag-masteral degree. Ganun ba yung standard po dito? Ganun ang standard dito. So, uma-attend po ako ng graduation sa masteral. Pag graduate ka lang po ng bachelor, wag mo na akong imbitahin, hindi ako sasama. Sumasama lang ako sa mga masteral degree. Kasi para sa akin, gumraduate na yung ali. Gumraduate na yung mama. Sino rito yung meron ka ng masteral degree? Taas yung kamay. Tingnan nyo. O nag-aaral ng masteral, taas yung kamay. Hindi nyo bibihira. Di ba? Kasi hindi kayo na-challenge nung matinding discipline. Naniniwala ba kayo mas malaki ang sweldo na may masteral degree? Ba't ayaw mo? Kasi alam mo may discipline. Kasi mas matinding focus. So umiiwas tayo doon sa mga pampadiscipline, sa mga pampapokus. Kaya tayo, nagiging ordinaryo, andun lang yung fruit natin, nagiging fruitful, pero hindi tayo nagpupunta sa more fruitful. Yung productivity mo, konti lang, hindi mas ma-productive. So sa dulos, we make a decision, sabi ko sa mga leaders, i-challenge nyo lahat ng disciple nyo mag-masteral degree. Alam nyo kung bakit? Nagpunta ako sa Singapore, kaibigan ko yung mga pastor doon. Sabi ko, bakit? Ano ba sikreto nyo? Ba't ang yaman-yaman nyo? And I discover, lahat pala ng magulang doon, ang mentality nila, masteral degree ang gustong abutin ng kanilang mga anak. Lahat ng Singaporean. Ang Singaporean, kahit sila saan magpunta, lagi sila ang leader. Sila ang boss. Kasi nga, nandun sila sa level na merong masteral degree. Mga Pilipino, tama na yan. High school graduate lang, tama na. Mag-aasawa yan, wala namang mabuo. Ganun mga mentality. Dapat, sino sa inyo nadamay ka sa ganun? High school lang, pwede na. First year, second year, pwede na yan. Pwede na yan, pwede na yan. Dapat, labanan mo yon, awayin mo. Ayoko. Pag ikaw ganun lang, mga high school, mga graduate lang, doon ka lang sa level ng fruit, with fruit. Hindi mo mapupuntahan yung more fruit. Naintindihan niyo ako? Halimbawa, dito sa dulos, sa fruitfulness, mag-disciple ka ng isa, dalawa, fruitful ka. Mag-complete ka ng 12, more fruit yun. Pero yung match fruit, ang mag-aalaga ka pa ng 144 tsaka 1728. Kaya lang yung iba, masaya na sa nakapag-invite ako. Ano pa ginawa mo? Invite lang. Ano yun? Kamontek ng magka-fruit. Pero no fruit pa rin yun. Sino gusto maging fruitful? Dapat lumabas ka more than that. So, pag gusto mo maging effective na fruitful, kailangan mo ng more training. Say that word, more training. Dadaan ko to sa process ng discipline. Dadaan ko to sa process ng focus mo. Alam nyo, hindi kayo makakapag-evangelize, makakapag-disciple effectively pag wala kayong training. Ganon din, hindi kayo makakakuha ng mataas na sahod, sweldo, pag nagsisimula kayo, kapag kayo ayaw ninyo ng masteral degree. Marami na ditong, taas yung kamay ng mga gumraduate ka na ng bachelor degree mo, taas. Yung, Pastor, graduate na ako, nagtatrabaho na ako. Well, congratulations. Let's go to next level. Masteral degree. Tingnan nyo, yung discipline na yun, umiikot ang mata niya. Ako, masteral? Magiging master ako? Kasi nga, hindi mo makita talaga eh. Kasi mga Pinoy,
Tama na to, sapat na to, pwede na to. Nakakakain naman tayo na 3 araw. Nakakapag-Starbucks pa tayo once a year, pwede na to. Diba? Nakakapanood naman tayo sa Glorieta. Nakakapag-Mall of Asia naman tayo every 2 months. Pwede na to. Kaya lang, ilang naabot mo, Baklaran. Baklaran lang kasi yan, Mall of Asia, Baklaran lang yan. Sino sa inyo gustong mamasyal naman, magsha-shopping ka sa Singapore, sa Hong Kong, taas yung kamay. Uy, ibang level yan. Sino sa inyo ipapasyal mo yung yung nanay, tatay mo, tayo pasyal tayo sa Bangkok, maganda doon, taas yung kamay. Gusto nyo? Tayo, nakakuha ka na ba ng passport? Kunin mo yung, kasi mag-apply tayo sa Sydney. Sydney. Doon tayo magbabakasyon, mga 1 week lang tayo. Sige na. Ayos. Tama. Ini-encourage ko nga, doon sa mga nakagraduate po dito, kung naniniwala kayo sa fruitfulness nyo, tapos yung naniniwala magiging fruitful ako, eto gawin mo, prepare your Bible and prepare your passport. Lahat ng taga-dulos, please, dapat may Bible kayo at may passport kayo. Kasi pag may passport ka, prophetic, mukhang may pupuntahan kang malayo. Amen. Yung mga walang passport, Baklaran lang talaga yan, tsaka monumento, yan. So lahat ng walang passport, sabi mo sa katabi mo, may passport ka ba? Pag wala yung passport, sabi mo, welcome to monumento. Pag wala yung katabi mong passport, Baklaran lang yan, mararating yan. Dapat magkaroon kayo ng mga prophetic gesture. Saan ka pupunta? DFA. Bakit? Kukuha ko ng passport. Bakit saan ka pupunta? Prophetic, baby. Prophetic. Di ba? Bakit? Pag may passport na ako, pwede na akong umalis sa ibang lugar. Kasi pag may passport ka, natitrigger na yung heart at mind mo, nagpe-prepare ka, ano kaya yung First Nation na pupunta? Alam niyo po ako, alam niyo ba si Bishop Uriel nakarating na sa 32 country? 32. Nagsimula lang ako sa aking Bible and my passport. Kasi na-encourage ako Kung talagang naniniwala kang you will change the world, where is your passport? You're thinking about going to the world and you have no passport. So I make a decision. Lord, bibili ako at kukuha na ako ng passport. So nung nakuha ko yung passport ko, sabi ko, sabi ng asawa ko, may ka na? Meron. Ikaw na susunod. Bakit? Maganda na tayo, sweetheart. May pupuntahan tayo. Sabi sa akin ng Ate Jermo, wala ka naman pera. Sa ngayon lang yan. Pero one day. Ngayon po, ang address ko, airport. Airport na address ko. Kasi ilang araw na naman, pupunta na naman ako sa Amerika. Pagpunta ko sa Amerika, pupunta ako ng London. Uuwi lang ulit ako. Pupunta naman ako ng Peru, ng Colombia. Nakita ko, pag may passport, prophetic. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, saan ka kaya makakarating? Sino rito niniwala magiging fruitful ang life mo and the Lord will bring you to the world? Pag dulos, dalawa lang ang bala niyan. Isang Bible at isang passport. Yan, Ang urig na dulos, may passport. Pag ikaw taga-dulos, wala kang passport, I'm sorry. Not qualified. Amen? So, taas yung kamay yung kukuha ng passport. Dami ko ng passport. Yung mga wala pa, mag-apply na kayo, Paano kung bigla akong sinabi, kapatid, kinakailangan magpadala tayo ng mga tao sa Thailand, sa Singapore. Di ba? Sasabihin mo kagad, Pastor, may passport na ako, ready to go anytime, any moment. Di ba? Anytime, any moment, Pastor, I got a passport. Minsan po, yung mga primary 12, pinakuha ko lahat ng passport yan. So, minsan aalis ako, sama ka sa akin. Saan, Pastor? Sama ka sa akin sa Singapore. Ako po, Pastor? Oo, sumama ka. Sabi nung iba, Pastor, ako rin po, may passport din po ako. Hindi, isa-isa lang. Tapos isang araw naman, napunta ako ng Thailand. Sama ka sa akin. Ako, dalawa na kayo, sama kayo. Sabi nung 10, Pastor kami, meron din passport. Dalawa lang, hindi 10, dalawa lang. So isa-isa ko silang sinasama, nag-a-abroad kami. Sagot ko, libre. Bakit? Sinasama ko sila Dapat may passport. Sama ka? Sino excited sumama? Taas yung kamay. Mag-passport ka muna. Dapat tayo lahat may passport. Kasi
ang isang qualification ng isang Great Commission believer, pag Great Commission Christian ka, may Bible ka, may passport ka. Ha? If you want to go and become fruitful, ngayon po, pag nasa London ako, may disciple ako, may fruit ako doon. Pag ako nasa LA, may fruit ako doon, may disciple ako doon. Pag ako nasa San Francisco, may disciple ako doon. Pagpunta ako ng New York, New Jersey, may disciple ako doon. Kahit saan ako magpunta, may disciple. Pero hindi ko yung magagawa kung wala akong Bible at wala akong passport. Because I tell you, God will bring you to the world so that you can change the world. Amen. Kaya stop thinking small. Stop, dreaming small. Begin to think big and dream big. Amen. Sino dito nakikita sarili mo? Mag-bucket list ka. Mag-bucket list ka. Ako nag-bucket list ako eh. Isa sa bucket list ko na tuwan-tuwa ako, gusto ko mapanood yung Tour de France. Yung karera ng bisikleta sa Tour de France. Sa Europa. Tapos, pangarap ko makapunta ng Wimbledon Arena. Yan naman gusto ko. Pangarap ko makapunta dun sa mga tinatawag na Windsor Castle. Nandun lahat yan sa aking bucket list. Pagpunta ko po ng London at England, isa-isa kong pinuntahan. Tuwan-tuwa ako. Nakapunta po ako dun sa bahay ng Beatles. Yung banda na Beatles, pinuntahan ko sa Liverpool yan. Nasa bucket list ko yan eh. So alam niyo po, pumunta ako ng Wales, ang dami kong napuntahan. Kasi po, kasama po yon sa plan ng life ko. Lord, gusto ko mapuntahan yung mga lugar na yun. Ang ginagawa naman sa akin ni Lord, nung nangarap ako niyan, ang hirap pala, ang mahal pala ng plane ticket, ang mahal pala ng hotel. Pero naniwala lang ako, nag-dream lang ako. Alam niyo po, ngayon, pumupunta ako ng Europe, ng Inglaterra, hindi ako gumagastos kasi ini-invite akong speaker. So, libre ang plane ticket ko at libre yung hotel ko. So, sabi ko, Lord, ang galing, Lord, binigyan mo ako ng pangarap, tinutupad mo na hindi ako nagbabayad. Sino gusto ng ganon? Bakit? Ano ba dala ko? Bible and passport lang. Eh, ikaw, kahit engineer ka, matindi ka, baka hindi ka makarating kasi wala kang passport. Ako, ini-invite, may dala akong Bible. In-invite ako dahil sa Bible. Nagtuturo ako eh. In-invite ako dahil may passport ako. How many among you want to change the world? Alam nyo, ang malakas makapunta sa ibang bansa, yung mga taong may Bible at may passport. Lahat kayo rito, ang galingan yung mag-disciple, ha? Mamaya, one day, sasabihin ng mga tao sa ibang bansa, Bishop Oriel, padalhan mo naman kami na magtuturo sa amin ng discipleship. Sabi ko, sige, papadalang kita. Sister, nalaman ko na ikaw ang pinakamagaling dito sa discipleship. Pwede bang ipadala kita? Ay, pastor, wala po akong passport, Bible lang. Ako, sayang. Mamimiss mo. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kalilimutan ng passport. Taas dito yung excited magka-passport. Hindi, sa totoo lang mga kapatid, we are about to send our leaders dito po sa Asia. Malapit na. Marami po kasing nangangailangan ng tulong. Now, let's go further. Nasaan na tayo? From no fruit, it become with fruit. Ngayon, more fruit. Ngayon, papunta tayo sa much fruit. Buksan natin yung verse 4. Punta natin yung verse. Remain in me, I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither you can bear fruit unless you remain in me. You see, dito makita nyo yung importance ng remain in me. Get connected with God. Verse 5. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. So ito na, much fruit na. Kanina, fruit po lang, naging more fruit. Ngayon na, much fruit na. And then sinabi niya, apart from me, you can do nothing. Balikan mo ulit yung 5 levels. Yung 1, 2, 3, napakadaming nakakagawa niyan. Pero yung much fruit, yung 4th tsaka 5th level, I will honestly tell you, bihira po nakukuha dyan. Pero kayang gawin yan. Kasi po,
Doon sa no fruit, wala kang gagawin. Doon sa with fruit, may gagawin ka na. Pero doon sa much fruit, sa more fruit, dadaan ka ng discipline tsaka focus. Pagdating po sa more fruit. Ang requirement kasi ng more fruit, discipline tsaka focus eh. Pero pagka much fruit, sino gusto magkaroon ng much fruit? Taas yung kamay. Yung gusto mong productive ang life mo, much fruit. Nung araw nga, 200 lang eh. Pastor, bakit naging 20,000? Much fruit na yon. Ito po ang sikreto. 3. Pag gusto mong ma-reach yung level ng much fruit, may 3 kang gagawin. You will pray more, you will plan more, and you will prepare more. 3. Kanina, to have more fruit, you need to discipline yourself and you need to focus yourself. Pero ngayon, hindi lang puro focus tsaka discipline. Dapat nananalangin ka lalo, nagpaplano ka lalo, at naghahanda ka ang iyong sarili na ihanda mo. So 3 things that you need to do. I pray more, I plan more, and I prepare more. Napansin ko, hindi ka lang pinuprune. Tuloy-tuloy yun. Tingnan nyo to. Dahil wala kang magandang plano, nananatili ka lang doon sa more fruit. Alam nyo ba, let's go to productivity. Paano ka magkakaroon ng salary 120,000 to 200,000? Kung graduate ka lang ng bachelor degree, iiwanan ka ng maraming nagmamasteral degree. Alam nyo po, sa Dulos for Christ, meron dito sumusweldo ng 150, 160, 200,000. Pero yung mga yun po, mga nagmasteral degree. Merong extra plan. May extra preparation. Pag ayaw mong mag-prepare, mag-plan, mag-pray, doon ka lang mag-i-stay sa more fruit. Pero kung gusto mong dumating doon sa tinatawag ko pong much fruit and fruit that will last, yun po yung nire-require sa atin. Yun po yung matinding dinidemand sa atin. Magpaplano kayo. Sino sa inyo na plano mo na paano ka maging milyonaryo? Teka muna. Sino rito yung gusto maging milyonaryo? Ano yun? By accident o by planning? Gusto mo maging multi-millionaire? Ano yan? Piniprepare o accident? Sabi niya ba, makakaswerte din tayo. Anong swerte? Paghandaan mo, mag-prepare ka. Sino rito yung excited? Wala pa sa iyo yung pagiging millionaire, but you see, expect on the future, magiging milyonaryo. Bakit? May hinahanda ako paano ako maging milyonaryo. Alam mo, pag wala kang plano, tingnan mo malaki sweldo mo. Dahil hindi ka nagpaplano, hindi ka nagpe-prepare. 30 na sapatos mo, bili ka pa rin ng bili. Yung shades mo, bulag ka na sa kaka-shades mo, bili ka pa rin ng bili. Yung damit mo, 4 na aparador na, hindi ka pa rin tumitigil. Alam mo, pag nagpe-prepare ka, tinatago mo yung pera mo, sinesave mo. Kasi gusto mo one day magsimula ka ng business. Sino rito yung nakikita mo sarili mo magsisimula ka ng business? So, nagsisave ka. Nag-e-extra income ka. Bakit? May pinaghahandaan ka. Nagpe-prepare ka. Nagpaplano ka. Hindi kayo, sabi ko nga, hindi kayo magkakaroon ng bahay. Hindi kayo magkakaroon ng magandang kotse, productivity mo. Kung wala kang kasamang planning and preparation. Encourage ko kayo dyan. Si Bishop Real, dumaan din po dyan. Dati rin po ako walang bahay. Pero hindi po ako nanatiling walang bahay. Dati rin po ako walang kotse. Pero hindi ako nanatiling walang kotse. Bakit? By planning and preparation with much prayer, nangyari po. Nagkakaroon na tayo ng bahay, nagiging productive tayo. Dati rin, wala akong fruitfulness. Pero because of planning, nag-strategize ako. Ang plano ko, lahat ng mga tatanggap kay Lord, ipipreserve ko. Pag na-preserve ko sila, i-disciple ko sila. Pag na-disciple ko sila, isi-send ko sila. Yun ang strategy ko, yun ang plano ko. Tapos, nag-prepare ako, mag-disciple. Ngayon, after 12 years, from 200 members, we are now reaching 23 to 27,000 people. So, nakita ko po, naging fruitful po yung planning ko, yung strategizing ko, tsaka yung preparation ko sa sarili. Lahat po kayo dito ay pwedeng maganap po yan. So, ano sabi ng Bible? Tingnan nyo, balikan natin ulit yung verse, and then magko-close tayo.
ano na tayo? Verse 6. Punta tayo sa verse 6. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. Nawawasa. Hindi po talaga nasisira lang yung buhay. Verse 7. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Ano yung sinasabi dyan? Ask whatever you wish. Ang ibig sabihin po nito, para umangat tayo sa buong level, you ask for guidance. You ask something from God. Alam niyo po, kaya tayong bigyan ni Lord ng strategy para umasenso buhay natin. But it takes preparation and planning. Verse 8. This is to my Father's glory that you bear much fruit. Ayun, much fruit, showing yourself to be my disciple. Verse 9. As the Father has loved me, so I have loved you. Now, remain in my love. Ito, yung verse na to, paalaala to sa atin. Pag umasenso kayo ng konti-konti pa lang, remain in love. Remain in my love, sabi ni Lord. Huwag porkit gumanda na ang sweldo, lalayo na kay Lord. Yung iba kasi pag gumanda na ang sweldo, ayaw na magsimba, ayaw na mag-cell group, ayaw na mag-devotion. No. Pag kayo maangat, lalo kayong magmahal sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, lalo nating mahalin si Lord. Yung iba kasi po, pag maganda na buhay, nawawala na yung pag-ibig nila sa Diyos. Verse 10, tingnan niyo po verse 10. If you keep my commands, you will remain in my love. Just I have kept my Father's command and remain in His love. Ito totoo. Totoo ba na ang mga taong nagtatrabaho ngayon, kaya sila hindi nagsisimba, wala silang time magbasa ng Bible, hindi sila nagsasell group. Ang sabi nila ganito, busy kasi ako sa trabaho. Teka mo na, ba't ginawang busy mo sarili mo sa trabaho? Ang kapalit, mawawala ka sa Diyos. Remain in His love. Yun po ang ibig sabihin yan. Hanga ako doon sa mga nagtatrabaho na kahit ilang daang libo pa yung sweldo, but still nakita mo na doon sa cell group. Tinan mo yun, nagsisimba pa rin yan. Tinan mo, nagpapadisciple. Kasi they remain in my love, sabi ng Panginoon. Wala sanang pera ang makapagpahiwalay sa atin sa Diyos. Wala sanang posisyon sa opisina ang makapaghiwalay sa atin sa Diyos. Sa mga kabataan naman, pag wala pa silang boyfriend, girlfriend, alaan si sipag, subukan mo pag nagka-boyfriend, wasak ang Bible study. Kasi nga, naiiba yung love sa ibang love na pupunta. Kaya yung mga estudyante, na-encourage namin, pag student, huwag ka muna mag-boyfriend, focus ka lang. Pag nakagraduate ka na, pag tutula ka na kitang magka-boyfriend. Kaya kita mo iba dito, di ba, pinaparapol ko pa nga yung ibang babae dito O rapol, buy one, take one na to, di ba? Bakit? Kasi nga po, ayoko maging matandang dalaga kayo dito. Pero pag estudyante lang kayo, mag-focus muna kayo. Discipline yon. Naintindihan nyo mga kapatid, remain. Ulitin ko, walang magpapahiwalay sa atin sa pag-ibig. Sabihin mo sa katabi mo, no one can separate us from the love of God. Sige nga. Sabihin mo nga sa katabi mo na yan. Kasi baka yung katabi mo, mahiwalay yan sa pera. Pera lang, hiwalay na kay Lord yan. Tao lang, hiwalay na. Minsan trabaho, hiwalay na kay Lord. No one can separate. Verse 11, punta tayo. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Bakit dun sa verse ng much fruit, sinama yung complete ang joy? Alam niyo po, yung complete ng joy natin, eto, totoo to. Kasi nakita ko yung mga taga-dulos Sabi ko, sister, patang saya-saya mo. Pastor, na-promote ako sa trabaho. Nakaka-bless kasi, pastor. Alam mo yung gawain ko, temptation, parang gusto ko nang iwan kasi mabigat yung trabaho ko, pastor Pero alam mo, pastor, nilabanan ko. Kahit busy-busy ako, dinidisciple ko pa rin yung mga tao. Naku, saya-saya ko. My joy is complete. Kasi, nagtatrabaho na, may productive na siya, fruitful pa siya. Yung isa naman malungkot. Pastor, bakit? Parang malungkot ka. Hindi ako masaya sa trabaho ko. Bakit? Kasi, malaki nga sweldo. Maganda nga trabaho. Pero pastor, nawala na lahat ng disciple ko. Kasi nawala na ako ng time Ngayon, yung cell group ko na-close. Wala na akong cell group ngayon. Nagkaroon kasi ako ng problema pa. Bakit? Yung trabaho ko kasi. Ibig mo sabihin, yung productivity mo, lumaban against your fruitfulness. Dapat, ganito ang Christian life balance. Nagiging fruitful kayo sa trabaho, pero hindi nyo pinapabayaan yung pag-ibig nyo sa Diyos at pag-ibig nyo sa kaluluwa.
so that your joy will be what? Complete. Sino gustong masaya? Yung kompleto. Alam niyo yung masaya? Yung may maganda ka ng trabaho, may maganda ka pang disciple. Nako, maniwala ka, ang saya-saya. Ako, siguro po hindi po ako magiging masaya. May bahay na po ako ngayon. Yung pangarap kong kotse, nasa akin na. Pero paano kung wala kayo sa akin? Di ba? Paano kung wala kayo? Masasaya pa ba si Bishop Uriel? Ha? Oo nga, napupunta nga ako sa iba't ibang bansa. Pag uwi ko dito, wala ka na pala dito. Sa palagay niyo, magiging masaya ako. Alam niyo bakit ako masaya? Tuwing nakikita ko kayo, nagiging fruitful. Minsan wala ako, but still you keep on going. Para sa akin, Lord, walang kwenta yung rangya ng buhay, yung ganda ng buhay. Nakarating. Tapos pagdating ko sa church, namatay. Nawala yung mga members. Hindi masaya. Pero my joy is complete. Tulad ngayon, masaya ako. Been 2 weeks, wala ako, di ba? Pagbalik ko dito, masaya ako. Bakit? Lord, yung bunga ng fruitful life ko, Lord, narito. Masaya, doon ako sa asawa ko, sa pamilya ko, okay ang buhay namin. Pero ang simbahan ng dulos, prayer ko maging tuloy ang fruitfulness. Amen po ba? Ganon din kayo. I pray sumaya kayo. Complete ang joy. Kasi kompleto po ang buhay natin. Verse 12, tignan nyo po. My commandment is this, love each other as I have loved you. Verse 13, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. Yung mga taong nasa much fruit level, they are ready to sacrifice their life for other people. Yun ang napansin ko, no? Pag yung mga nasa mataas ng level, yung mga unfruitful people, very selfish. Yung mga nagsisimula na, selfish pa rin yan. Pero pag pumunta ka na dun sa more fruit, much fruit, sa Dulos for Christ, tingnan niyo po. Yung primary 12 ng Dulos, tinatanong ko, ilan na disciple mo? Under your prayer, Pastor, 500. Ikaw, 800. Si Pearly, ilan? 2,000. Si Divine nila, 2,000. Sabi ko, daming disciple Pero tingnan niyo life nila. They are willing to give their life, lay down their life for their people. Ang gagaling magplano, ang gagaling magplan, ang galang mag-strategy, ang galing nilang mag-prepare. Kaya umabot sa 2,000 yung fruitfulness nila. Bakit? Verse 13, they are willing to lay down their lives for one friend. Isa lang. Verse 14, tinan niyo po ito. You are my friends if you do what I command. Verse 15, I no longer call you friends because a servant does not know his master's business. Instead, I called you friends. For everything that I learned from my Father, I have made known to you. Yung nasa level po ng much fruit, matitinding revelation ang nakukuha nila. Matitinding instruction coming from Lord. Kaya lalo ko sila nagiging fruitful. Lalo sila dumadami. Kasi po, nandun na sila sa level ng friends na sila ni Lord, hindi na sila servant. And then John verse 16, ang sabi po dito, you did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit. Fruit that will last. Iyan po yung final, dulo. So that whatever you ask in my name, the Father will give you. Pag nandun ko na sa level ng fruit that will last, ang ganda na sabi ni Lord, no? Ask whatever you want, bibigay ko sa iyo. Sino gusto makaranas ng ask whatever you want, and I will give it to you? Ha? Alam nyo sa mga tao, kanino yun? Doon sa mga taong, they bear much fruit, and fruit that will last. Ibang level yun. Ang prayer ko, kaya ko ito tinuturo sa inyo, na today, dapat ma-dissatisfied kayo sa nakikita nyo sa buhay nyo. I pray na you consider to pray and plan and prepare yourself to reach that peak, yung fruit that will last. Sana bago tayo magwakas sa gabing ito, mangyari yung ating pinag-aaralan. Dito po ako magwawakas. 2004, when I make a decision to make my life fruitful, mayroong pinaalala sa akin ng Diyos na isang importanteng salita na hanggang ngayon di ko kinakalimutan. Ito yung sabi sa akin ng Panginoon, Uriel, if you learn how to internalize, come on, say that word, internalize. Lakasan nyo, internalize. Sabi sa akin ni Lord, Uriel, kung ang bawat itinuturo ko sa iyo para maging fruitful ka, i-internalize mo, may mangyayari sa buhay mo.
Alam niyo kung bakit? Di ba nagturo ako sa inyo ngayon ng fruitfulness? Yung iba sa inyo, papakinggan nyo lang. Pag uwi nyo, kakalimutan nyo yan. Hindi kayo magiging fruitful. Bakit? Hindi mo naman in-internalize eh. Ang susi, doon sa internalization. Nakinig ka ngayon, in-internalize mo, Lord, ayokong manatili doon sa no fruit. Lord, ayokong maging fruitful lang, Lord. I want to internalize your word this afternoon. Alam nyo, ang kulang sa akin pala, kaya pala walang nangyayari, kulang ako sa pag-internalize ng magandang mga tinuturo sa akin ng Diyos. Alam nyo, para sa akin, itong pinipreach ko sa inyo ngayon, napakagandang, interesting topic to eh. Ito yung gamot sa mga unfruitful people eh. Pero maliban internalize mo to, may mangyayari sa iyo. And I don't think everybody want to do that. No? Sino rito yung gusto mong internalize mo to, yung talagang gagawin mo yung, alam mo, tama eh, ang ganda eh. No? Tama, kailangan ko palang mag-focus, kailangan ko palang maging discipline. Kailangan ko palang mag-pray, mag-plan, at mag-prepare. Kailangan ko palang gawin talaga to. Ina-internalize mo. Yung paglabas mo dito, naglalakad ka sa kalye, I want to be fruitful, Lord. Tama, Lord, gusto ko maging fruitful. Yun ang sinasabi ko, nag-i-internal. Sasakay ka sa jeep, iniisip mo, pag uwi mo sa bahay, iniisip mo. Hanggang matakpa mo na lang sarili mo, you are praying, you are planning, you are preparing, you are focusing. Are you listening? You are disciplining yourself. Why? Pag nagawa mo na yon, sasabihin mo sa sarili mo, grabe na internalize ko na pala. Nagdidisiplina ako ngayon. Grabe, oo nga, ano ba? Iba na yung nararamdaman ko. That's it. That's it. Na-internalize mo na. Pero pagkatapos dito, pag uwi mo, wala ka pa rin ginagawa. Ako po may primary 12. Sabi ko sa kanila, ito gawin ninyo, mag-win kayo ng para sa dating ng encounter, may dala kayong delegates. Eh, yung iba pong mga primary 12 ko, hindi nila ini-internalize. Ang dami-daming tao, 700, pagdating po sa encounter, 2 lang yung dala. Bakit? Sayang hindi na-internalize. Hindi ko kasi talaga na-internalize. Yun ang problema po ng ibang mga leaders. Kulang sila sa pag-internalize ng mga divine instruction ng ating Panginoon. Alam niyo po, sino sa inyo sa gabi ito, Pastor, gusto ko ma-internalize to? Ayoko na maging unfruitful. Gusto ko maging fruitful ang life ko. I want to wage war. I want to make war against unfruitfulness sa life ko. I want to make war. I want to wage war doon sa aking low expectations sa life ko. Because today, I want to be fruitful. Sino rito yung gusto mong maging fruitful at handa mong gawin ito ngayon, internalize mo? Alam niyo gagawin natin ngayon? I will ask you to bow your head, close your eyes, and consider to ask the Holy Spirit. Ask the Holy Spirit, Lord, I want this word to be applied in my life. Lord, gusto ko ma-internalize ko yung tinuturo mo sa amin ngayon. Lord, ayokong pumasok sa church na ito na ako pala yung pinag-uusapang hindi fruitful dito. Lord, gusto ko po maging fruitful. Come on, just bow your head. Just close your eyes. Ask the Holy Spirit, Lord, Holy Spirit, help me, Lord, na maging fruitful. Come on, just take time. Magalit ka dun sa unfruitful life mo. Make war right now in the name of Jesus. Lord, today, God, we go against the spirit of laziness, Lord. Lord, we speak against unfruitfulness right now. Lord, I pray that through the blood of Jesus, you will take away the spirit of fruitlessness, Lord. And today, God, we come against it in Jesus' name. Lord, sa hapong ito, gawin mong productive, gawin mong fruitful, ang bawat buhay ng bawat tagadulos, Panginoon. Lord, I pronounce and declare that every one of us, Lord God, would be set free from the chain of unfruitful life, Lord. Lord, today, release your spirit to destroy the chain of darkness, Lord. Because today, God, we will be so free to be fruitful, oh God. We will be so free, Lord God, to become productive. Lord, sa gabi pong ito, naniniwala kami that as we surrender everything in our hearts to you, Lord, bibigyan mo kami ng fresh anointing ngayon, Lord, para magkaroon kami ng fruitful life. And we no longer ang life namin maging wasteful, maging wasteland ang life namin.
Lord, it's gonna be a fruitful life, Lord. We're gonna have a great harvest for our life. Ngayon pa lamang, Panginoon, Lord, let there be desire, Lord, ngayon na mag-focus kami. Bigyan mo kami ng fresh desire, Lord, na mag-discipline ang life namin. At higit sa lahat, Ama, pumunta kami sa aming next mature level na we could grow and grow and grow. Mature and mature, Lord God. I pray that tonight, Lord, your people will begin to pray, will begin to plan, and most of all, Father God, we will begin to prepare ourselves so that life will be productive and life would become fruitful. Ama, sa hapong ito, we bow our heads before you. We admit that we need your help, Lord. Lord, we humble ourselves. Lord, we don't depend on our own self. We don't rely on ourselves. We trust in you, Lord. We rely on you. And sa hapon pong ito, salamat na ang lahat ng bagay na ito na i-internalize namin. Hindi lamang kami magiging tagapakinig ng iyong salita, but magiging tagagawa kami ng iyong mga salita. Salamat, Ama, sa hapong ito. Pagpalain mo ang aking buhay at ang mga manggagawang ito sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.